Ang video natin ngayon ay tungkol sa mga comment ng ilang kababayan natin. Sa ilang video ko, unahin ko to na-hired na to mga kabayan. Si Edwin Malumay, pa-shoutout sa next video ko, Kuya Pinong. Matagal na akong nanonood sa mga video mo at dahil sa mga videos mo kaya hindi ako sumuko sa pag-Korea. Salamat sa Diyos at hired na ako. Yun. At nagkukumpleto na ng requirements for visa. More power, Kuya Pinong. KLT21 here. Oh, di ba? KLT21 na select. At salamat kabayan. Shoutout sa kabayan at congrats. At malapit na yan. At pangalawa ay shoutout ulit Kuya Idol. May kakilala ko sa Korea na proof Kuya, sabi niya may parating daw na registration para sa regular ngayong May. Tapos ang exam ay sa June. At may quota daw na 10K, hindi pa sure yun lang ang sinasabi. Wala pa namang post ang galing sa HRD Korea website, pero yun ang info na nang nasa sukor. Malamang nga mga kabayan, magkaroon na ng registration next month para sa mga baguhan, sa mga regular worker, at sana nga ay maraming papasukin sa registration para sa EPS topic exam kasi ang tagal na eh. Magkakalahatian na ng taon, wala pa rin registration. Pero malamang yan, nasa 90% na magkakaroon ng registration para sa EPS topic exam. Katulad nga ng sinabi ni Kabayan, at malamang sa May at ang exam ay sa June. Kaya hintay-hintay lang tayo mga kabayan sa mga naghihintay ng registration para sa EPS topic exam ay malapit na. Huwag kayong mag-alala. Kaya mag-aaral na kayong mabuti dahil malapit-lapit na ang EPS topic exam. Sana lang talaga marami yung papasukin para maraming mabigyan ng chance. Hindi yung pakunti-kunti lang. At kalimitan dun sa pakunti-kunti lang, kung sino pa yung hindi ready para sa EPS topic exam, ay sila yung nakakapasok sa registration. Kaya mas masakit ito dun sa mga marami nang alam na matagal na nag-aaral ng Korean language. Sana maraming papasukin. Kahit siguro mga 60,000, di ba? Para pagbigyan lahat. At eto, mga kabayan, may isa pa tayong magandang balita tungkol sa massive selection. Eto na, tunay na to. Talagang sigurado na may na may EPI issuance sa darating na buwan, May. Ito mga kabayan. Second EPI selection allocation quota. Ito na. Allocation quota per industry. Total 15,774. Lahat. Dami, di ba? Tapos, sa manufacturing ay 11,000. Di mo mga kabayan, ha? Manufacturing pa lang 11,275 na ang kailangan sa manufacturing na i-hire. Pero yan ay paghahatian ng 17 na bansa. Sana lang maraming kuhanin sa atin. Tapos 2,382 in agriculture and livestock, 1,485 in fisheries, 492 in construction, and 140 in services. Makikita ninyo sa inyong EPS account kung kayo ay na-hired na simula May 22 hanggang May 29 for manufacturing and mining. Yan, sa mga, alam niyo naman, talagang halos lahat ng EPS worker na kinukuha sa Pilipinas ay sa manufacturing lahat inalalagay halos. Kaya abangan ninyo sa May 22 to 29. Yan, isang linggong bigayan ng EPI. At isang linggo na naman kayong magiging busy sa pag-check ng inyong EPS account. Ayan, tapos sa June 1 to June 8 for other industry, schedule of activities, employers application April 20 to May 6. Yung mag-a-apply yung mga employer pupunta sa labor dito at mag-a-apply sila para kumuha ng tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Application result May 21. Tapos, at July 2026, tentative enter date in Korea. Yun. Ibig sabihin, yung mga masiselect ng May, ang tentative entry date ninyo
malamang ay July. Summer. Parang yung first entry ko dito sa South Korea, summer ako dumating dito. Pero nakadepende sa employer kung halimbawa kailangan na kayo agad. Siyempre yun, katulad ng nangyari sa akin, na-hired ako ng katapusan ng May, parang gano'n na nga. No? Nagka-employer ako ay May 30, 2017. At nakaalis ako, nakapunta ako dito sa South Korea ay July 5. Halos isang buwan lang mga kabayan. Isang buwan lang inabot, nakarating na ako dito sa South Korea. Parang ganun yung mangyayari sa inyo ngayon. Doon sa mga masiselect ng May. Summer na summer, grabe mga kabayan dito. Pag summer, napakainit talaga. Kaya maganda rin yung ganun, yung summer ang dating nyo dito kasi hindi kayo halos maninibago. Alam niyo naman sa Pilipinas, laging mainit. At kumbaga, uunti-untiin kayo. Pagdating ng September, October, yan, unti-unti nang nagbabago ang temperature, medyo lumalamig na. At pagdating ng December, yun na, uunti-untiin lang kayo, hindi kayo mabibigla. Doon na, December, January, February, yan ang kalamigan talaga dito mga kabayan, winter. Ang temperatura niyan ay pumapalo na sa negative 15, negative 20. Dun sa mga naghihintay ng registration para sa AP Topic Exam, huwag kayong mag-alala, malapit na yan. At dun sa mga naghihintay ng employer, good luck sa inyo mga kabayan. Sana masilik na kayong lahat ng nanonood na waiting ng employer dito sa aking YouTube channel. Sana masilik na kayong lahat sa darating na massive selection. Mga subscribers ko na nagbibigay ng info tungkol sa mga EPS aspirant, ay maraming salamat sa inyo mga kabayan.